So, bakit nga ba solo parent stories ang pangalan ng channel na to? Babae naman ako. Mas may ring yung single mom, diba? Mas may recall. Mas catchy. Mas natatandaan. Mas fun pakinggan. Mas may thrill pag sinabing single mom. Pwede namang single mother. Pero bakit solo parent stories? Kasi in my experience, yung pagiging quote-unquote single mom is not just being a mom. Kapag mag-isa kang nagpapalaki ng anak, hindi ka lang nanay, tatay ka din, kaibigan ka din, advisor, minsan tutor. So, in short, hindi lang ako single mom, single dad din ako. My nature is very caring, maalaga. Gusto ko, nung pinanganak pa lang siya, very hands-on ako. Kayang-kaya ko na mag-work ng 8 hours, magbiyahe, pagbalik ng bahay, padididayin ko siya as much as I can kasi gusto ko nga mas matagal siyang dumede sa akin. Kaya lang, unfortunately, nung nag-start na ako mag-work, hindi na siya dumidede lagi sa akin. Siyempre dahil wala ako sa bahay. So, napalitan ng formula. But, in short, kung meron lang sana akong naging plano noon, mas pinili ko sana na maging stay-at-home mom, mag-business na lang. Nung panahon kasi na yun, na naging single mom ako, napaka-limited pa ng resources ko. Napaka-limited ng technology. Kung magbi-business ako, that time, mga traditional business na kailangan ng oras, kailangan ng puhunan, kailangan mo personally na i-manage, kumbaga. Wala pa yung business ngayon na pwede na yung may internet ka, pwede na sa social media, pwede ng online, lahat. Dati, wala pang ganun. So, wala rin akong choice kundi magpatuloy sa trabaho. So, ayun na nga. In my own way, in my natural way is caring ako na sobra. Pero, nung habang lumalaki na yung anak ko, being a solo parent, na-realize ko na hindi enough na maging caring lang. Kailangan ko din maging disciplinarian. Kailangan yung mga responsibilities ng pagiging tatay, kailangan ko rin gampanan. Kaya sa bahay namin, since nung nag-solo na kami mag-ina, meron din akong mga tools na pang-ayos ng mga pliers, martilyo, mga pako. Meron akong grinder. Meron din akong drill. Kasi yun yung mga everyday na, hindi mo siya everyday, but yung mga common na kailangang ayusin sa household na hindi ko naman kayang ibayad sa nagagawa sa karpentero or sa sino man pwedeng magawa ng ganun. Unang-una sa lahat, napaka-praning ko pagdating sa safety. And i-elaborate ko rin yan in future stories ko kung bakit ako praning because praning sa safety. And isa pa, aside from praning sa safety, syempre limited lang din yung budget ko.
So, kung may mga sira sa bahay na kaya ko namang ayusin, like yung pagre-repaint or pag-ayos minsan ng mga gripo, ganyan, ako na lang yung gumagawa. So, I'm not just a mom, I'm also a dad. And what better describes my role as a parent as not being called as a single mom or single mother. I'm also a single dad. So, I think what best describes my role as a parent is being a solo parent. So, yun yung dahilan kung bakit Solo Parent Stories ang pangalan ng channel na to. And hopefully, in the future, marami ring makarelate at mag-share ng mga stories nila. Kasi tulad nga ng nabanggit ko sa description, naniniwala ako na yung pagiging solo parent ay isa ring minority. Hindi lang sa Pilipinas, kundi tingin ko sa lahat ng parte ng mundo na may solo parent. Ibang klaseng experience ang maging solo parent. Maraming mga stories na pwedeng kapulutan ng aral na sana mai-share din ng iba yung mga stories nila. Kasi hindi siya masyadong napapag-usapan eh. Yung mga struggles, yung mga little wins ng pagiging isang solo parent. So, yun. In the future, I will share more. But for now, ito na lang muna siguro. Thank you and good night.